Yan. I-ayos po natin ang ating pick-up kasi naka-podcast po tayo. So, yun ang kalagahan. Ano ba ang mahalagang sa historya? Remember ang mga ginagawa ng mga participant, yung mga dung sa mga observers, katulad ng mga basta believers, so observer, participants, kung ano man yung mga pinaparticipate nating mga ayon sa history ng Christianism, tayo ay mga participant lamang. Sa madaling sabi, believers, yon isang term, ng napapaloob sa Christianism. Yan. Whatever religion are you, denomination I mean, you belong to what denomination, we are just an observant. We never been part, no? Hindi tayo naging parte nito kasi 2,000 years ago. Yan. Dahil 2,000 years ago na tong historya na pinapaulit-ulit natin na sineselebrate, the question is, ano ba talaga ang mahalagang i-celebrate? Yan. Kasi may mga ordinansa tayong mga Pilipino, mga Pinoy, na inherit natin sa mga foreign nations na ina-adapt natin hanggang ngayon. Hindi naman masama dahil masaya naman ang mga Pilipino, masaya naman ang mga tinatawag na product ng observation, pero dahil tayo ay may topic na nagiging paulit-ulit, hindi naman natin pwedeng paulit-ulitin din ang topic natin. Kasi parang nagiging karaniwan na lang. So gagawa tayo ng bagong tanong o bagong topic. Ano ba ang mahalagang i-celebrate ngayong mga season na ito? O katulad halimbawa, sinelebrate natin yan dahil dumating ang pagdating ng Christ, Savior, sineselebrate. So ano pa ang pwede natin i-celebrate? Hindi naman timely na talagang ganitong petsa, pero ibig sabihin, what else in the moment of the past na we should observe na like important celebration for the Christianism, for the Christendom o sa buong Kristyanismo. Ano ang dapat nating bigyan ng pahalaga? Ngayon, bakit pwede sabihin ng iba? Bakit pwedeng sabihin ng iba na bakit si Jesus Christ? May tanong dito tungkol dito sa celebration. May sinasabi si Jesus Christ dito sa kanyang ibig sabihin yung birth niya o pagdating niya dito sa kalupaan. May sinasabi ang Kristo. 8:59 mula 48 hanggang 59. Dito ang New Year laging binibigyan natin ng pansin na isang kabanata sa historya ni Jesus Christ noong siya ay sumulpot o dumako o ipinanganak dito sa daigdig. Yan. Na ang Diyos ay gumamit ng isang cells upang maging isang tinatawag na tao. At napili ang isang babae na si Mary na bilang maging isang parang kumbaga sa vessel upang ipanganak, upang maging tao ayon doon sa propesya, ayon doon sa usapan ng Diyos mismo. Yan. Na siya ay magiging anak
At ang ama, ang isa, ang parte ay magiging ama. At doon nagkaroon ng tinatawag na nagsimula para matupad na siya ay maging anak ng Diyos. Kailan pinroklama ng Diyos mismo na si Jesus ay kanyang anak? Yan. Kasi kapanganakan ng tagapagligtas. May liligtas ka ba ng tao? Eh, siyempre hindi. Kung pupunta ka sa kapahamakan, sa kamatayan, maliligtas ka ba ng tao? Abay, tagapagligtas to ng buong sanlibutan, eh si Jesus Christ nga ang naging pangalan. Kaya mahalagang pag-usapan. At mahalaga rin sineselebrate ng buong mundo. Even though yung iba, hindi naman talaga, ang alam lang nila, ganon, pero hindi nila nalalaman yung kalaliman. Kaya tayo ay nagbibigay ng bahagi ngayon sa araw na ito at sa ating podcast tungkol sa mga spiritual. Spiritual kasi yan yung pagdating ni Jesus Christ. Hindi yan tungkol lang sa celebration na parang party. Hindi. Minsan doon nami-misinterpret ng mga maraming nag-o-observe. Hindi yan party yung pagdating ni Jesus Christ. Spiritual yan. Kasi pag nasa kay Jesus Christ ka na, naramdaman mo na yung medyo nauna na tayo sa topic, ano? Basta yung pinaka-outcome niyan, pag nalaman mo, nakilala mo ang Diyos, magiging masaya ka. Meron o wala. May party o wala. Ibig sabihin. Yung ang testimony na isang imam na kulong. No, makilala niya si Jesus Christ, nagpakilala sa kanya, sa kulungan. Nagkaroon siya ng peace. Wala, nakabartuli na siya. Mahigit 1.5 taon, pero meron siyang peace. So, hindi nakukuha yun sa party, yung kasayahan. Yung peace na yan na ino-offer ni Jesus Christ. Kaya baka nami-miss ng bawat isa yan. Hindi lang kasi minsan tayong mga mature, kailangan maintindihan na natin yan. Sa mga bata, walang problema. Kasi yan ang part ng kabataan para maging masaya. Pero sa mga matatanda, kailangan maintindihan natin yung value ng anong yan. Nung tinatawag na peace on earth. Kasi yun ang promise niyan. Peace on earth and mercy. Yun, yung habag ng Diyos. So, tuloy natin. Dito sa 48, ating matutunghayan hanggang 59. Hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at sinasaliman ng demonyo? Tingnan mo na. Kailangan on air natin. Hindi ako sinasaliman ng demonyo, sabi ni Jesus. Pinaparanalan ko ang aking ama. Ngunit ang pinilalapas natin at sinasaliman ng demonyo. Hindi ako sinasaliman ng demonyo, sabi ni Jesus. Pinaparanalan ko ang aking ama. Ngunit ang pinilalapas natin hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Tandaan niyo, ang tinutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, kayo'y nagtitiyak natin sinasalita ang ating namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling na mabakay sa ating alam si Abraham. Siya'y namatay kaya hindi ng mga propeta. Ano ba ang pakagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus. Kung ako nagpaparagal sa aking sarili, walang kapalan niyo. Ang nagpaparagal sa akin ay ang aking ama at sinasabi niyo siya ang inyong Diyos. So, makikita natin dito sa pahina na si Jesus nakikipagtalo sa mga Pariseo.
Yung mga Pariseo, alam naman natin, yan ang mga leader ng Israel. Kasi wala naman silang presidente nun. Under sila ng hari ng mga Romans Empire. So yung mga Pariseo na yan ang tinatawag na may authority sa mga Israel. Hindi naman binoboto yan. Inheritance ng mga Levita yan. Kaya mga Levita yung mga angkan na Levita, yung mga Pharisee na yan. Yan. Ano ang istorya? So yung mismong at inatangan ng Diyos sa panahon ni Moises, yun ngayon ang mga lahi na yun, ni Moises. Lahi ni Moises yan kapatid ni Aaron. So, yun mismo ang nakikipagtalo kay Jesus Christ na tungkol sa kanyang pagparito. Ating muling babasahin. Ngunit ako hindi nalabas na. Hindi ako nag-aagal na ako'y paramahan. Ay, malang demonyo, sagot ni Jesus. Pinaparamahan ko ang aking ama. Ngunit ako hindi nalabas na. Hindi ako nag-aagal na ako'y paramahan. Ay, isang nagsisikap na ako'y paramahan at siya ang magpapasya. Tandaan niyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. So, dito sa usapan na to, may mahalagang pinag-uusapan. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus Christ, ang sino mang sumusunod ng kanyang salita ay hindi mamamatay kailanman. So, ibig sabihin, medyo mababaw ang pagkakalimbag nito. Hindi talaga gano'n ang Pero kung ipapaliwanag to, may ibig sabihin, malalim to, ibig sabihin magandang paliwanag to. Pero hindi yan ang ating topic. Kasi ang pinag-uusapan dito, si Jesus Christ, yung tinatawag na siya, wala pa si Abraham, nandito na siya. Yun ang sinasabi niya dito. Kaya yung mga kung mga Hudyo, ay mga Pariseyong Hudyo, parang na sa kanya. Sabi nga, kumbaga sa natitisod sa kanya. Dahil sinasabi niya, wala pa si Abraham. Eto. Nakita nga niyo ito at siya'y naghahanap. Tawag si Abraham ay malaman niya. Makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y naghahanap. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo nakita si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. So yun ang ating bibigyan ng pansin dito. Sinasabi ni Jesus Christ, hindi pa ipinapanganak si Abraham, ako na. Yun ang sinasabi ng Kristo. Wala pa si Abraham, ako na. Kumbaga sa kung ano yung kanyang estado o state of being, siya na. Hindi man siya tao, o pwede siya maging tao, basta siya na, ako na. Sabi niya, I am existed, sa madaling sabi, sa term na English. Existed na ako, wala pa si Abraham. Yun ang sinasabi dito, pinag-uusapan dito. Kaya binabasa natin to. Ngayon, may tanong. Paano masasabihin ngayon na kapanganakan ni Jesus Christ? Magkakaroon ng pagtatalo itong dalawan to. Mismo si Jesus Christ ang tinatawag na nagkukumbinsi sa mga Pariseo. Pariseo pa naman ang kausap dito, mga high priest to. Na siya, wala pa si Abraham, buhay na siya. Paano mo ngayon sasabihin sa mga ating mga kapanahunan ngayon? Na tayo nagse-celebrate ang birthday ni Jesus Christ. Yan. Wala pa si Abraham, si Jesus Christ, buhay na, andyan na, existed na. Di ba?
Ngayon, mapapatunayan ba natin yan na existed na si Jesus Christ? Wala pa si Abraham. Oh. Ako, sumusunod lang ako. Hindi ko ini-insist ang sarili ko. Kumbaga sa nililinaw ko lang ang Biblia. Na si Jesus Christ, sinasabi niya, buhay na ako, wala pa si Abraham. Kaya nga nagagalit ang mga Hudyo, kung ba't titignan nito kung ano ang reaksyon ng mga Pariseo, ng mga Jew sa kanya. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. So nakita nyo, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Yun ang epekto ng sinabi niya. Matindi ang epekto na sinabi niya, wala pa si Abraham, buhay na ako. Kumbaga sa atin ngayon, paano mo sasabihin happy birthday Jesus Christ? O Jesus, wala pa si Abraham, buhay na si Jesus. Kumbaga sa existed na siya. Di ba? Hindi mo parang laging baby si Jesus Christ, hindi naman natin naiintindihan ang istorya. So baka ngayon nyo lang ito narinig. Na si Jesus Christ, actually sa Bible, wala namang, mula nung pinanganak si Jesus Christ, ang Bible tahimik. Bigla na wala sa istorya si Jesus Christ. After 2 years, nung nagpunta sila sa Egypt, walang alingaw-ngaw tungkol kay Jesus Christ. Tahimik ang Bible. Walang, katulad natin tuwing yearly, celebrate natin yung birthday natin. Walang ganun sa Bible na istorya. Yearly, celebrate si Jesus. Walang ganyan. Balik, anuhin mo man ang Biblia, ang New Testament, walang ganyang istorya. Kaya nga tayo, yung tinatawag na celebration, tayo mga matured na tao, matured na dapat na nakakaintindi na ng Kristyanismo. Kasi baka mamaya, namimiss natin ang value, hindi matutuwa sa atin ang Diyos kasi pinaghirapan niya yan. Nagagawa lang tayo ng sarili nating tinatawag na parang self-indulgence. Sabi nga sa English, ano yun? Ano yung self-indulgence? Parang sarili nating kasayahan, yung parang tungkol sa mga bagay na panglupa na mga ordinances. Hindi natin masisisi dahil masaya naman, di ba? Ang mga bata hindi masisisi, masaya naman. Pero yung matatanda, kailangan makaintindi na niya ng tinatawag na value. Hindi ako nagsasalita para pigilin kayo sa mga nyo. Ang nasa akin dito, pinapaunawa ko lang ang Biblia, ang istorya. Kasi kung di nyo walang magsasabi, paano nyo malalaman? Yun po ang ating papel ngayon. Magpaunawa, magbigay. Kung ano yung binigay sa atin ng Lord na wisdom, babahagi ko rin. Kasi baka mamaya, sa harapan ng Diyos, hindi maganda kumbaga sa harapan niya. Yan. So, kasi iba kasi ginagawa kasing parang ang Christmas, hindi naman talaga para dyan yung tinatawag na parang celebration na hindi gusto ng Diyos yan. Mawawala tayo sa spiritual na value. So yun nga, walang istorya sa Biblia mula sa book ni Mateo hanggang sa Revelation na may mga istorya si Jesus Christ pagkatapos ng 2 years niya, yung hinanting na siya ni Herodes, tumakas sila papuntang Egypt. Kaya pabalik-balik na istorya yan Tapos pagkatapos doon, wala na ang istorya ni Jesus Christ. Bigla na lang siya lumabas, yung 30 years old na siya. Kailan ang panahon na yon? 30 years old nung magbabautismo na si Juan. Bigla na lang siya lumabas doon. Yung istorya na yon. Kaya, ano ngayon ang masasabi natin? Ano ang mahalagang i-celebrate? Ayan. Ito, babasahin natin ang tungkol sa panahon na biglang sumulpot si Jesus Christ noong 30 years old na siya. Ating babasahin. Simula ng 2 taon, mahigit, pero nawala ng story ni Jesus Christ. Wala.
Kaya kung yung mga ibang mga kritiko, mga agnostic, mga criticism ng mga iba't ibang lahi, kung saan-saan na ginadala ang istorya, gumagawa sila ng haka-haka na si Jesus Christ nagpunta ng ganito, si Jesus Christ nang babae sa mga bar sa ganito, si Jesus Christ nagpunta sa nag-yoga, kung ano, kasi wala nga istorya ang Bible. Kumbaga sa parang putol na ang habang panahon, bigla na lang sumulpo si Jesus Christ. At yung mga pagsulpo ni Jesus Christ, dahil nga tumawag na sila ng mga apostol, yun ang mga naisulat. Pero simula ng 30 years, pababa, hanggang 2 years old siya, there's nothing history na nakasulat sa Bible na inulit-ulit ang birthday ni Jesus Christ. Yan. Wala nga mababasa na nag-celebrate ng birthday si Jesus Christ. Wala sa Bible eh. Yan. Dahil tayo, ina-acknowledge natin si Jesus Christ bilang Messiah at ang pagdating niya ay sinasabi ng mga angel, peace on earth. Peace, kapayapaan sa mundo at mercy. So, ina-acknowledge yun. Masaya tayo na tayo ay may kaligtasan. Doon sa mga sumusunod sa Lord. Paano doon sa hindi? Yan. Naakala nila kasama sila doon sa Kristyanismo na yon. So, tuloy po tayo. Ito po ang ating nung siya ay bigla na lang sumulpot, na bigla na lang sa sumama sa mga tinatawag na mahalagang event na bigla na lang siya nandoon. Ating titignan. Natakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Sandali po, medyo nagkamali tayo ng pagbasa. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Ayan. Si Jesus Christ bigla na lang lumabas nung nagbabautismo kasi parang forerunner si John the Baptist. Tinatawag na forerunner. Parang, kumbaga parang siya ang magsisimula ng ministry ni Jesus. Nung magbautismo si Juan, biglang lumabas si Jesus Christ. Ayan. Hindi, even John the Baptist, he didn't know who is the Christ, who is the Messiah. Basta binigyan siya ng Holy Spirit ng tinatawag na sign, ng tanda na siyang tinatawag na mababautismohan ay luluko, bababa ang Holy Spirit. Ayan. Si Juan, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Then, simulan po natin sa simula. Tumutol si Juan, ako po ang dapat upang magpabautismo kay Juan. Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. So, Tumutol si Juan. So dito sa istorya, galing sa Galilea, pumunta siya sa Jordan. Hindi ito malapit na sinadya niya talaga na puntahan si Juan para magpabautismo. Kasi sa panahon na yon, marami nang naniniwala kay Juan na siya ay propeta. Magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. So nakita natin, yung palang bautismo ay ipinagagawa ng Diyos. Yan. Ipinagagawa ng Diyos. So, even though na si Juan ay alam niya na si Jesus Christ yung tinatawag na Mesiyas, sinunod niya pa rin si Jesus Christ na siya ang magbabautismo. Kasi may dahilan yan. So sa madaling sabi, ang usapan natin na kapanganakan, sa mula ng pinanganak si Jesus Christ, after 2 years,
nawala na ang istorya. Bigla na lang siyang sumulpot dito. Dito sa istorya na to ni Mateo. At may sinasabi siya, even though hindi niya kilala, pero alam niya na darating kasi nga sinasabihan siya ng banal na spirito. Espiritu Santo at sa apoy. Sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipulin niya sa kambalig ang trigo. Ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutod si Juan, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" So, inulit natin ang verse kasi mahalaga, ako po ang dapat magpabautismo. So, makikita natin, sinabi ni Jesus Christ, kailangan ganapin ang utos ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang mahalaga? Yan. I-celebrate natin ang kapanganakan ni Jesus Christ o magpabautismo tayo? Yun ang ating kaya tinatanong natin kung ano ang mahalaga. Kasi, tinatawag na 25, to New Year na. So, bawat panahon ay mahalaga na tayo ay makaganap sa salita ng Diyos. So, hindi tayo inutusan mag-celebrate ng birthday. Ang inuutos sa atin, magpabautismo. Yan, uuri tayo dito. Kaya nga ang aking topic, ano ang mahalaga? Yan. Sa iba, mahalaga Christmas. Pero ano ba talaga mahalaga? Ito ang inuutos. Tayo ay magpabautismo. Yan. Sinabi yan ni Jesus Christ, hindi ako nagsabi niyan. Sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos." Kaya't pumayag na rin si Juan. So ang tanong, tayo ba naganap na natin to? Kumbaga sa isang uri ng hakbang upang ang ating spiritual na tinatawag na kapanganakan, spiritual na pasimula ay maganap natin. Kumbaga sa birthday mo yan, birthday ng bawat isa yan, bilang spiritual. Kasi ang Kristo, tungkol sa usapan ng Kristo, spiritual yan, spiritual mga kapodcast. Wala yan, hindi yan tungkol sa maghahain kayo ng mga ng pagkain sa lamesa ninyo. Hindi yan ang istorya dyan, spiritual yan. Yan. Kaya nga, sinasabi ko, mahalaga man yan sa mga kabataan. Pero sa matanda, kailangan may lumalim na ang alam natin dyan. Spiritual yan. So, siyempre, panahon ng season ngayon ng mga celebration, maganda rin dahil yung ambience ng mindset ng bawat tao masaya. Pero kailangan laliman na natin ang ating kaisipan tungkol dyan. Yun nga, hindi ko gustong tisurin ang bawat isa. Ang nasa akin ay pinapaunawa ko ang istorya ng Biblia. Wala tayong mababasa dyan sa istorya. Mula nang si Jesus Christ ay 2 years old, nung dinalo siya ng mga magi, pagkatapos nun, nawala na ang istorya ni Jesus Christ. Nung nagpunta sila sa Egypt, pagbalik nila, wala na. Tapos na istorya niya. Lumabas na lang siya dito pagdating ni Juan. Ayan. Tapos nagsimula na siyang mangaral. Andiyan na lahat, mula Mateo. Kaya itong chapter 2. Yung iba, chapter 1 nga lang ng Marcos. Ito, chapter 3. Ibig sabihin, mga preceding chapter, yung pasimulang mga chapter parang usapan. Kasi nga, bigla na lang lumabas mula sa kapanganakan, biglang lumabas si Jesus Christ. At kanina pinag-uusapan natin na si Jesus Christ, paano mo masasabi na birth of Jesus Christ? Sinasabi niya nga dito sa
mga sa mga kay Juan na wala pa si Abraham, ako na. Oh. Diba? Kasi ang inaano na dito, si Jesus Christ, kilala niya ang Diyos. Biruin mo. Yun ang pinaka parang argumento dito na talagang gusto siyang patayin ng mga Pariseo. Kilala niya ang Diyos. Biruin mo. Sino nakakilala sa Diyos? Walang sino man ang pwede magsabi niyan. Na yung Father God, kilala mo. Yung nasa seventh heaven, yung nasa throne, yung gumawa ng universe, kilala mo. Sino magsasabi niyan? Si Jesus Christ nasabi niyan direkta. Oh. Inyong Diyos, hindi niyo siya nakikilala. Ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mong nakita si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. So ngayon, sino ang makakapagsabi sa atin ngayon na si Jesus Christ, happy birthday? Oh. Wala pa si Abraham, si Jesus Christ, siya na. Oh, di ba? So magiging contradict dito sa verses na to. Pinagtalunan to, mahabang verses to. Hindi to quoted verse lang. Pinag-usapan to. Kasi si Jesus Christ, yung pinaka-Diyos na yon, gumamit ng cells upang maging tinatawag na tao. Yung cells na yon, pinaka-parang miracle, yung ginamit si Mary na maging parang vessel na para deliver yung tinatawag na Messiah, nangyari. Ayon din sa power nila yun. So hindi ibig sabihin, doon lang nabuhay si Jesus Christ. He was God since before na wala pa si Abraham. Yan. Kaya minsan marami nalilito kung gumamit ang Diyos na isang cell na tao para iligtas ang tao, yun nga ang usapan nila Yun ang kanilang tinatawag na tipan o kanilang kasama sa kanilang ordinansa sa mga pagsunod ng mga Israeli. Actually, mga Israeli ang unang nililigtas Hindi naman kasama ang mga Pilipino Huli na lang tayo nabigyan ng tinatawag na mercy o habag. Kaya nga pinanganak siya, peace on earth and mercy. Kaya tayo tumanggap ng habag. Yun yan. Para maging isang lowly human, si Jesus Christ, ibaba niya, he humble himself as a human flesh na masasabi na nag-reincarnate o nag-possess siya ng isang human cells na naging tinatawag na person. Naging tao. Kasi cells muna ang inano nila. Yung cells ni Mary, tinatawag na pinossess nila. Nag-indwell siya ang Christ sa ganong kaliit na cells upang magsimula ang birth ng isang soul, ang isang may panganak yung soul na yan ng God upang maging isang tinatawag na human flesh. But inside itself, there was a spiritual goddess na hindi niya ginagamit ang tinatawag na observance o pagsunod ay according do sa mga law at mga prophetic na naisulat sa Old Testament na gaganapin niya. Kaya sinasabi niya na ginaganap ko ang inuutos ng Diyos. Kasi nga, yun ang tinatawag na role niya. He will become a human
to follow whatever the word of God, the Father, na He was showed to him. Yun. Kung ano man ang pinapakita. Kaya nga si Mary, nung nakaraan gumagawa siya ng alak. Nakialam si Mary. Marami na gano'n. Marami ng tao. Wala na silang alak. O, anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Babae. Tinawag ni Jesus Christ na babae si Mary. Babae, hindi pa dumarating ang panahon ko. Biruin mo, sinabi niya kasi, kung basa si Mary, hindi niya rin naiintindihan ng lalim ni Jesus Christ. Siyempre, sa kanya, ordinary siya kumbaga sa ordinary thing lang, yung human thing, yung flesh, na dineliver niya si Jesus Christ as a baby, tapos nag-grow up, ngayon, yung consider niya pa rin na He is His Son. Diba? She is His Son. Pero, si Jesus Christ, since then, nagsimula na, at meron pang instances na sinasabi, mapalad ang babae na nagluwal sa iyo. Pero sabi ni Jesus Christ, mas mapalad ang mga taong nakikinig at gumagawa ng aking mga sinasabi. So sinabi ni Jesus Christ sa multitude, hindi niya sinabi ng sikreto. So makikita natin, si Jesus Christ, yung flesh na kinaroroonan niya, hindi talaga siya yun. Merong deep inside na yan, nandoon yung kanyang divine nature nasa loob nun. Yun. Kaya yung tinatawag na ating mga flesh, ating mga katawan ngayon, hindi talaga tayo ito. Merong talagang soul na talagang dapat nagiging strengthen, na-strengthen ng mga spiritual thing. At yung ating mind dapat nagiging nare-refill ng mga spiritual things, yung mga mind, yung mga word of God na tinatawag na pag na-acquire mo yan, you acquired the mind of Christ. Magkakaroon ka ng mind of Christ. Yun ang gusto ng Christ na maging tayo, maging matured, magkaroon ng mind of Christ, maging strength soul sa faith. Yan. Yun ang mga inuutos ng Diyos. So baka mamaya, paulit-ulit na lang ang celebration natin, taon-taon, pero actually yung deepness ng spiritual thing, hindi naman tumutubo sa atin. Hindi natin nagigets. Kasi yung mind natin, pinanganak tayo, empty. Alam naman natin yan, baby, empty ang mind yan. Kung ano man tinuruan mo na yan na sinabi mo, Papa, gagaya yan, Papa. Kung ano narinig niya, Mama rin ang sasabihin niya. Oh. Kung nagsisimula sa ganon, hanggang sa tuturuan mo, magsasalita na yan. Kaya kung ang natutunan niya, Tagalog ang salita niya. Kung Bisaya. Kasi yun ang natanim, na engraved sa kanyang mentality o spirit. Actually, talagang ang ating mind, yan ang ating spirit. Kaya nga lang, nililiwanag natin mind para marlinaw sa atin. Kaya mind of Christ. Kailangan magkaroon tayo ng sinasabi na mind of Christ. Saan bang galing ang mind of Christ? Galing ba yan sa Galing sa Word of God, siyempre. So, diyan, hindi naman sinasabi na ma-acquired mo kagad ng volume kagad. Siyempre, may mga tinatawag na process. May process yan, may tinatawag na shifting. Hindi ka karakaraka. Magigets mo agad yan. Ganon din sa faith, yung soul natin. Hindi ka karakaraka, ganun kalakas kagad ang faith mo. Makayanan mo agad yung maturity ng faith. Yung maturity ng love. Hindi natin pwedeng pangalandakan. I-grab natin, sabihin natin, ako, ganito na ako, ganun na ako. Wala. Nasa ilalim tayo pare-parehas ng grace na tayo ay makasurvive sa tinatawag na challenge na inuutos ng Diyos sa atin. Yan po yan. Ngayon, paano natin malalaman ano ang tinatawag na connection na sinasabi niya, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na.
Oh. Meron bang ganyang, meron ba tayong makukuhang tinatawag na verse na para dyan? Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na." Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. So kukuha tayo Nagtago ngayon. si Jesus at So kukuha tayo ngayon ng reference. Diyan tungkol sa salita ni Jesus Christ na yan. Ating pupuntahan ang aklat ng Genesis, chapter 18, verse 1 to 33. Medyo mahaba-habang basahin to. Parang istorya na rin lang. Basahin na natin. Pakinggan na natin. Actually, hindi na nga nagsasalita ang Bible ngayon. Nakikinig ka na lang kahit nakahiga ka. Di ba? Mas madali na ngayon. Hindi katulad ng unang panahon. Kailangan iunan mo ang Bible. Kasi pag natulog ka na, ako ginagawa kong unan dati yan eh. patakbo niyang sinalubong ang mga ito ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y Ito tungkol kay Abraham. Kasi sinabi ni Jesus Christ, wala pa si Abraham, ako na. Ito ngayon ang istorya ni Abraham. away kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. So ang sabi dito, nagpakita si Yahweh. Ang Yahweh, yan ang kabuuan ng Diyos noong unang panahon. Wala pa si Jesus Christ. Ang pangalan ni Yahweh. Ngayon, yun nga, sinasabi ko yung mga Bisaya, pag tinatagalog yan, Yawa. So, yung Yawa at saka Yahweh, isa lang yan. Yawa lang sa Tagalog. Sa English, Yahweh. Ganun. Parang iba ang pronunciation. Nagiging A, nagiging E. So, Yahweh. Genesis, Kabanata 18. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. So, kung babasahin pa natin yung tinatawag na buong chapter, mahaba. Pero dito pa lang sa verse 1, nakuha na natin ang sagot na ang Yahweh, si Jesus Christ, wala pang pangalan, Yahweh, kasama siya sa Yahweh. Yung Yahweh na yan. Yung iisang Diyos dati na huling panahon, nag-introduce ng kanilang sarili. Kung ngayon ipinapaliwanag man ng mga religion o sino mga clergy o pastor o basta kahit sino nagpapaliwanag tungkol sa tinatawag na yung identity ng tungkol sa Diyos, ang Diyos mismo ang nagpaliwanag sa kanyang sarili. Kino-quote na lang natin ngayon yan. Hindi natin alam yan unless na pinaliwanag niya sa New Testament kung ano siya. Pero sa Old Testament, kaya ang mga Israelite, hindi naniniwala sa triune God yan o tinatawag na Trinity. Hindi naniniwala kasi sa Old Testament, walang sinasabing Jesus, basta God, si Yahweh, Elohim, yun. So, yun ang istorya. Kaya yung mga hindi natin masisisi, yung mga priest na yan, sa panahon ni Jesus Christ na mag-criticize kasi nga hindi nila nakikilala si Jesus Christ. At hindi pwedeng maging tatlo ang Diyos. Ganyan din ang sinasabi ng mga ibang religion. Tatlo ang Diyos, hindi pwede yan. Kailangan isa lang. Ngayon, isa lang ang talaga ang Diyos. Sa Old Testament, isa lang. Walang tatlo. Walang sinasabi. Pero makikita mo sa kanilang ministry, sa kanilang tinatawag na revelation, may mga sila, may mga pangyayari na nag-uusap-usap sila, nagre-rebuild sila. Kaya nga lang medyo dahil sa medyo malalim, walang payak na pagpapakilala, hindi mo masasabing ganon. Genesis, Kabanata 18. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. So, tingnan natin nagpakita si Yahweh kay Abraham. Ngayon,
Ano ibig sabihin? Nagpakita ang Diyos kay Abraham. Ayun ang pagkakasabi. Yun ang pinaka parang conversion natin. Kasi noong unang panahon, ang Grego, tinatawag nila yung tungkol sa Diyos, tungkol sa Yahweh, Diyos. Kaya yun ang term natin. Nagpakita ang Diyos, nagpakita si Yahweh kay Abraham. Nagpakita ang Diyos kay Abraham. Yun ang pinaka-conversion nun. Ang ibig sabihin ng Yahweh, Diyos. Yun na ang ibig sabihin nun. Halimbawa, katulad ng Allah, sa mga Arabs, yun din ang conversion nun. Kumbaga sa Israeli, Yahweh, sa mga Arabs, Allah. Kaya kung tawagin mo man ang Diyos na Allah, wala pa rin problema kasi ang Diyos na ginagamit natin ay galing sa mga Grego, Deus. Deus. Ngayon, siyempre iba yung letter ng mga Pilipino, D-I-O-S. Pero sa Grego, T-H-E-O-S. Parang Deus. Deus. Pero ganun ang sound, parehas lang. So, nagkakaiba-iba man yan, katulad na lang nung sa panahon na si Jesus Christ napako na sa cross. Yung tinatawag na yung kanyang physical being ay masisira na. Kasi nga, there was a much yung inabot niya, yung baga na-experience niya, yung mas cruelty, na sinibat na siya, ipinag-ano na siya, marami siyang suffering na yung mga bruises. Kaya nalagot na ang hininga niya. Pero bago malagot ang hininga, ano ang sabi ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, Eloi. Yung Eloi, Aramaic yun, hindi yun Grego. Sa panahon ng nakapako siya sa cross, Grego ang ginagamit sa salita, at saka Latin, at saka Aramaic. So, tatlo. Pero siya, nang tumawag siya, ang sabi niya, Eloi. Parang may gumagaraw. Iba kasi ang pronunciation nila. Eloh. So, kung papakinggan mo, similar sa Arabs, sa mga Arabo, yung pagkabanggit. Eloh. Siyempre, nasa cross siya, yun ang pagkakabanggit. Na kung ating sa diction ng malambot na pagkakadiksyon sa word natin, sa Pilipino, Eloi. Pero parang sounds doon, halos similar ng Allah. So, konting diferensya. Iyon ay tungkol sa Diyos. Sinasabi niya, Eloi, sabachthani. Ang ibig sabihin, my God. So, yung Eloi, my God, ang ibig sabihin. So, parang napaka-similar sa word na Allah. Yung tinatawag na mga Arabic na God sa word na Arabic. So, tungkol sa God, sino ba nakakita ng God? Nakita ba nilang God? Sino nakakita sa God? Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na hindi iisa yung sinasabi na tungkol sa God yan. Kasi ang demons, si Satan, inaangkin lang ni Satan yung tinatawag na authority, tinatawag na description ng Diyos. Sinabi natin ng Diyos. Pwede ko rin sabihin niya, description ni Allah, ng Allah. Hindi ko pwede sabihin na ni Allah kasi tungkol niya sa title. Hindi yan pangalan na parang Procopio, ni Procopio. Hindi gano'n niya. Kaya ang gagamitin mo dyan ng Diyos. Katulad ng Kristo. Hindi mo pwede sabihin na Iglesia ni Kristo. Yan sinasabi sa Bible. Kasi sa English, Church of God. Binabati kayo ng Church of God. Sinasabi ni Pablo. Ang ibig sabihin sa Tagalog, Iglesia ng Kristo. Yun ang proper
tinatawag na sentence na dapat gamitin. Hindi Iglesia ni Kristo. Kasi ang pangalan, pwede mo sabihin na, kunyari, ang title niya Juan. So, tapos yung kanyang titulo, engineer. Engineer, Juan. Pwede mo sabihin na ni Juan. Pangalan kasi yun eh. Pero yung engineer, kailangan nyo, kung papalitan natin ng title yun o ng God, kailangan sabihin mo, ng God, ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na, pinagaling ako ni Diyos. Naiintindihan nyo ba? Pinagaling ako ni Diyos. O, ang pronunciation, pinagaling ako ng Diyos. So, ganun din yun. Church of God. Ang Tagalog niyan, Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Diyos. So, mali yung conversion na tinatawag na Church of Christ sa Tagalog pag sinabi mo na Iglesia ni Kristo. Dahil ang Kristo, tinatawag na title yan as a God. Hindi ka pwedeng maging tagapamagitan ng Diyos kung hindi ka rin Diyos. Yan. Dahil ang Kristo, tagapamagitan ng Diyos. Kaya ngayon, nasa tabi ng Diyos ang Kristo, sinasabi sa Biblia. Paano ka magiging katabi ng Diyos kung hindi ka rin Diyos? Kung angel ka lang, pwede siguro. Kahit ang angel, malayo sa Diyos. Hindi nakatabi sa Diyos. Si Jesus Christ, nasa trono mismo ng Diyos. So, hindi pwedeng sabihin, Iglesia ni. Kailangan, gagamit tayo ng principle, preposition na ng. We respect, highest respect. Kasi si Jesus Christ ay isang order ng Diyos. Hindi niya kiniklaim, pero ang Diyos mismo ang nagpapakilala siya kanya bilang siya ay Diyos. Saan natin mababasa yan? Mababasa natin yan sa Hebreo. Sinasabi dito na si Jesus Christ, ang Father God, ipinakilala siya. Hindi pa siya dumarating. Na si Jesus Christ ay God. Bakit? Kasi ang God mismo ang tumawag sa kanya. Yun ang ano dyan. Ngayon, kung nag-humble man si Jesus Christ, usapan nila ng Diyos yun. Kaya nung sa chapter 17, sinasabi niya sa Diyos, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ako. Sino makakapagsabi sa Diyos nun? Sumagot ang Diyos, pinarangalan ko na at pararangalan ko uli. Biruhin mo. Sinong pwedeng makipag-usap sa Diyos ng ganon? Kaya, yung pagpunta ni Jesus Christ talagang mahalaga yan. Dapat talagang pasalamatan at tinatawag na bigyan ng pahalaga. Kaya nga lang, hindi lang natatapos yan dyan. May mga utos pa ang Panginoon sa atin. So, kumbaga sa kung gagawin natin yan, yung mahalagang utos, ano ba? Yung magpabautismo ka, magpabautismo tayo. Nagawa na ba natin? Walang gastos yan. Magkano lang gagastosin mo dyan? Kung gusto mo, sa timba ka na lang, di ba? Kung gusto mo, hindi ibig sabihin, nagtitipid ka, wala kang pera. Walang dyan, walang katwiran. Kailangan gawin natin yan. So, kung tayo ay nagpapanggap o tayo ay nagsasabi na tayo ay mga umoobserba, celebration kasi observation eh. Yeah. Observation lang naman yan. Wala namang sinabi kasi na gawin natin yan. Observation lang natin. Yun. Kaya nga ito, baka ma-misinterpret ako ng ang pinibigyan ko ng pansin dito ay yung pagsunod natin sa Diyos. Ang sulat sa mga Hebreo, Eto, unang kabanata. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta.
Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang manining na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung paanong nakakahigit ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, kaya hindi nakakahigit siya sa mga anghel, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." So ngayon, sinabi niya yan. Sinabi ng Diyos kay Jesus Christ nung siya ay mabautismuhan. Doon sa panahon na binabasa natin kanina, panahon ni Juan, pinakilala ng Diyos. Ito ang aking kinalulugdang anak. Sa kanya kayo makinig. Yun ang karugtong noon, yung istorya kanina ni Juan na binasa natin. Na mismo ang Diyos nagsalita na si Jesus Christ ang anak. Pero dito, hindi pa dumarating si Jesus Christ. Nakasulat na to sa Old Testament na siya ay tatawaging anak. Yun ang kanilang termino para makilala na may nagpapakilala ng Diyos, may nag-uusap na Diyos, may identity sila. Yun. Yes. Si Jesus Christ, dati pa, hindi pa pinapanganak, sinasabi nga, Diyos na, buhay na, nandoon na, kausap pa nga ni Abraham. Yan ang sinasabi niya. Yan. Kahit na noon pa, pwedeng mag-possess ng physical na being ang Diyos. Noon pa kaya niya nang gawin yan. Hindi lang sa panahon ni Mary. Ibig sabihin, baka masasabi natin na it can be take to or it can manifest himself as a man without anything kasi kaya siya ang tinatawag na God of element. Kaya niyang gumawa ng structure na tao na doon, bigla na lang siyang magpupossess noon. O ako ang high priest, sasabihin niya. Katulad ng unang panahon, may high priest na tinatawag na Melchizedek. Pinaka-highest order ng high priest. Hindi walang ama, walang ina. Paano naging tao yung high priest na yun? Na walang ama, walang ina. Si Melchizedek, yun ang order ni Jesus Christ nung dumating siya dito. Kaya nga lang, gumamit ng cells na isang microorganism na cells ng tao para magsimula maging tao. Sapagkat kaya ng Diyos gumawa ng tao sa pamamagitan ng bato. Di ba? Ginawa niya nga si Adam at Eve. Di ba? Wala namang biological parents. Yun ang example. Kayang gawin ni Jesus Christ yan. Nagagawa siya ng tao, ipossess niya na magiging siya yun. Yun. Kaya nung makita siya ni Abraham, bilang isang tao, noong unang panahon na yun, hindi natin binasa yung haba ng mga verses nung kaysa Genesis kasi mahaba. Pero sinasabi talaga at nagpakita si Yahweh. So si Jesus Christ, gumamit na ng anyong tao sa panahon pa ni Abraham. So, sa madaling sabi, yun nga, ang pinapatunayan natin doon, si Jesus Christ, may mga utos ang Diyos na nag-uutosan ng Diyos na dapat nating ganapin. Inutos mismo kay Jesus Christ kasi sinasabi nga na siya ay magiging parang magsasalita ng mga sinasabi ng Diyos. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, "Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. ngunit tungkol sa anak, ay sinabi niya, Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Nalulugod ka sa paggawa ng matuwid, ngunit namumuhi ka sa pagsuway.
Ngunit namumuhi ka sa pagsuwag. Maghaharing may katarungan. Nalulugod ka sa paggawa ng matuwid. So dito sa O verses Diyos, na to, sinabi ng Diyos tungkol sa anak, kung ano yung tungkol sa anak. Ito ang sabi. Lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. So sinabi niya sa anak, ang iyong trono o Diyos. Sino ang bumanggit kay Jesus Christ na Diyos? Yung Ama mismo. Bakit sasabihin mo? Ito pasintawin. Sinasabi ng maraming religion, yung tao lang si Jesus Christ. Marunong ko pa sa Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi. Paano ngayon yan? Baka hindi lang natin naiintindihan ang tinatawag na plano ng Diyos. Ang Diyos mismo. Kaya nga sinasabi ko, ang Diyos isa man yan, pero may authority yan na maghiwalay sa kanyang sarili. Hindi katulad nating tao, pag humiwalay ang ating kaluluwa sa katawan, mabubulok ang katawan. Yan. Ngayon, balik tayo sa usapan natin tungkol sa tinatawag na kapanganakan. Si Jesus Christ, sinabi niya, wala pa raw si Abraham, siya na. Hindi niya man sinabing tao. Pero doon sa panahon ni Abraham, nakita ni Abraham na parang anak ng tao. Hindi natin alam kung ano nakita niya. Basta walang sinasabi. Basta nakita niya na si Yahweh nagsalita sa kanya. Nakipag-usap. As anyong tao rin. So makikita natin, hindi lang kung noong pa man, kaya nang gawin ni Jesus Christ na maging tao. Kaso itong huling panahon, gumawa na naman sila ng akda para iligtas tayo. Yun ang dahilan kaya si Jesus Christ pinanganak ni Mary. Even though na kaya niya naman maging tao kahit na wala yan si Mary. Kaya sinabi ni Mary, ako'y alipin lamang na tumanggap ng biyaya. Hanggat nga mula ngayon ako'y tatawaging mapalad. So, yun nga nangyari. Pero hindi ibig sabihin yan, dadasal tayo kay Mary. Yun ang mahalaga dyan. Kailangan maintindihan nyo ang kaligtasan o tinatawag na akda ng Diyos. Yan. Halimbawa, katulad ngayon, marami sa US na sa ibang mga lugar na may mga tao na gusto nilang, dahil wala silang capacity na magkaanak, ang gagawin nila, kukontrata sila ng mga mahihirap na tao, kababaihan, na mag-i-inseminate nila yung kanilang tinatawag na parang cells, no? Sperm cells. At doon, babayaran na lang ng by kontrata yung baby ano yan tawag dyan, parang baby maker, yung term niyan. Meron talaga niyan, yung baby maker. Babayaran niya mula nung kontrata yan, mula sa mag-insemination hanggang sa provided lahat, bahay, yung mga tinatawag na vitamins nila, mga hospitalization, clinic, hanggang sa mabuhay yung baby. Pagkatapos noon, bibigay sa kanya yung pinakakontrata, yung pera. Pero yung baby, mapupunta dun sa nag-finance. Merong ganyan, baby maker. Malaki ang bayad dyan. Mayayamang mga millionaires. Yun, merong ganyan. So, isipin mo, kung yan nga nagagawa nila ang Diyos pa, hindi gumawa ng isang cells na maging isang tao. O, di ba? Kontrata rin. Kinausap si Mary. Nakipagkontrata ang anghel kay Mary. O, ikaw yung magdadalang tao, ganito. O, si Mary pumayag naman. O, mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, siya nagiging baby maker na darating ang Kristo. Siya ang ginamit na magiging baby maker. Pero pagkatapos noon, nagkaroon siya ng maraming anak. Sinasabi sa Bible, sa aklat ni Marcos, na nagkaroon siya ng mga anak bukod pa kay Jesus. Baka hindi naiintindihan ng iba yan. Akala nila ang anak lang ni Mary si Jesus Christ.
Hindi ganon. Maraming anak si Mary. Kasi nag-asawa sila ni Joseph. Yung Joseph na ano niya, ka-betrothed niya. Yung ka-betrothed niya, gustong umatras ayaw na kay Mary. Kasi nalaman niya nagdadalang tao. Pero kinausap pa rin ng anghel, huwag kang umatras kasi ang dinadala ni Mary ay galing sa miracle ng kataas-taasan Diyos. So wala siya nagawa, anghel lang kumakausap eh. So ibig sabihin, si Mary naging baby maker. Kung ano man yung nangyayari sa Amerika na mga billionaire na gumagamit ng mga tinatawag na adopted baby kasi siyempre ano nila yun eh. May mga capacity kasi yung mga kababaihan hindi kaya ganun nga. So, vice versa, pwede rin yung lalaki ang walang capacity. Yun, kumukuha na lang ng cells sa mga ibang tao. Bumibili ng cells, may mga embryo yan na market ng ganyan sa US. Ngayon, sa ating mga mabilis mga anak, sa ating mga normal na tao, mabilis dumami, hindi natin problema yan. So, ganun nga. So, maraming paraan kung anong gusto ng Diyos. Kasi yun ang pinili ng Diyos para parang hindi mahalata na siya ay lalaki, may magulang siya, para hindi, katulad na lang nung tinatawag na si Melchizedek, isang high priest ng Diyos, walang ina, walang ama, biruin mo, high priest. Bigla na lang nawala sa istorya. Pati si Abraham, nagbibigay ng ika-10 bahagi na mga nakukubkub nila, si Abraham nagbibigay doon sa high priest na yun. Yun. So, yung tungkol kay Melchizedek, walang pinapaliwanag ang Bible dyan. Yung lalim ng Melchizedek na yan. Pero, pwedeng maging anghel yan, yung Melchizedek na yan, na tinatawag na nagte-take over ng isang place. Nagte-take over ng yung isang human body through the power of God din. Pwedeng maging mag-develop ng power. Kasi kung sa Old Testament, napakaraming binuhay ng Diyos na ginawa ng Diyos mula doon sa mga kalansay. Na mga kalansay. Tapos inutusan niya si prophet ng isang propeta na utusan yung mga kalansay na bumangon. Napakaraming kalansay kasi mga sundalo na nag-away-away, mga namatay na mga soldier sa Bali. Doon inutusan siya ng isang prophet na si Ezekiel. Inutusan siya na mabuhay kayo. Nabuhay nga yung nagkaroon ng mga laman. Kaso walang tinatawag na spirit, yung mind, walang spirit. Pero nabuhay sila, tumayo sila, na isang buong army. Nabuhay, naging tao. Humihinga rin, pero walang mind. Kasi nga iba yung mind kasi yung mind natin, yan ang spirit natin. Na yan, bago mabuo yan, wala pa nung baby. Kung ano man yung mga na-experience mo, lahat nakakarga dyan. Parang kumbaga sa data, parang memory natin yan. Yan ang memory. Kaya kung ano man yung memory mo, yan ka. Kilala mo, nanay mo, ganito ang pangalan. Tatay mo, ganoon. Nahulog ka nung kabataan ka pa sa bangin. Tapos may tumulong sa yung anghel. So kasama sa memory mo yun. May mga ganong istorya na tinutulungan ng anghel. Na hanggang sa alam nila na tinulungan. Naniniwala sila. Even do na walang nagsasabi sa kanila, pero naniniwala sila kasi may tumulong sa kanilang extraordinary o divine help. Sa atin, na-experience na ba natin ang tungkol sa Diyos? Nalagay na ba yan sa ating espiritu? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, maraming beses na ako nagpalayas ng demonyo. So, nagiging yan, ang kalakasan yan. So, marami na akong beses na muntik na madisgrasya. Kasi ako, medyo malakas ang loob ko, malikot ako nung bata pa ako. Natatandaan ko, marami akong beses na madidisgrasya. Pero parang may tumutulong sa akin, may gumagabay sa akin. So, ganyan din sa inyo. Hindi pwedeng hindi kasi lahat tayo mahal ng Diyos. Yan. Yan nga ang dahilan. Kaya si Jesus Christ, tinatawag na nag-sacrifice. Pwede niya namang hindi gawin yan eh. Pero pinili niyang gawin kasi yan ang gusto ng kasulatan. Yan ang gusto ng Diyos, nakasulat. Maliban sa
may dugo na ihain, walang kapatawaran. Yun ang sabi ng kasulatan. Kaya ang Diyos hindi pwedeng bumali ng salita niya. Kaya si Jesus Christ ngayon ang katuparan noon. Na tayo ay kailangan magbautismo. Kasi yung kapatawaran na yun, matatanggap mo lang yun pag nagbautismo ka. So nakita nyo? Kaya yung topic natin kanina, ang topic natin, ano ang mahalaga sa atin bilang nakakaintindi ng spiritual? Ibig sabihin, mga bago pa, pasimula. Pasimula pa lang naman yan. Hindi porke na bautismohan ka na, ganap ka na. Hindi. First step pa lang yan, unang hakbang. Ang tanong, unang hakbang pa lang yan, nagawa mo na ba? Nagawa na ba natin? Ayan, paalala lang ito. Bago matapos ang taon, o pagpasok ng taon, kailangan maging, ano nyo yan, maging target ninyo. Natin, sa atin. Kasi inuutos nga eh. Di ba? Si Jesus Christ sabi, hayaan ninyong maganap para sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa nais ng Diyos. So natin, naganap na ba natin ang nais ng Diyos? So ito yung isang challenge lamang kasi taon-taon tayo nagsiselebrate. Yung nais ng Diyos, pasimulang hakbangin. Hindi naman natin alam, hindi natin nagagawa. So ito ay parang heads up lamang. So, sa madaling sabi, dito natatapos ang ating mensahe ng kaligtasan. Ating podcast. So nga pala, tayo ay may mga ano tayo eh. Puso kong ito'y para sa'yo, Diyos na tapat at totoo. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Bawat tibok ng puso'y para sa'yo, Ama. Walang katulad ng kabutihan